Well! Hello mga bebshi! Paborito niyo din ba ang ulam na ganito mga bebsh? Well, kung ganon, samahan niyo ako hanggang dulo nitong video para naman malaman mo kung ano ang lulutuin ko ngayong recipe. Una nga namin ginawa kahit sobrang init mga bebshi at ang tirik ng araw ay pumunta nga talaga kami dito sa palengke. Bumili nga kami dito ng isdang tulingan, 1 kilo lang naman, tapos kalahating kilo ng karne ng baboy. And then dito naman sa mga gulayan, bumili nga ako dito ng talong at mga ricados. Punta nga kami ngayon sa bukid mga bebshi at doon nga namin ito lulutuin ang recipe namin ngayon. Matagal-tagal na nga din hindi kami nakabilik dito sa bukid mga bebshi. Kaya sabi ko kay Habi ay bumisita muna kami dito sa bukid. Ayan na nga at nakarating na kami mga bebshi, ay nakakamiss nga naman talaga ang paligid dito. Tahimik nga naman at mga ibon lang talaga ang maririnig mo. Sobrang init pa naman ang panahon ngayon mga bebshi, ay ang sarap nga naman ditong tumambay sa bukid. Pagkadating nga din namin dito sa bahay, ay kagad ko na nga ding nilinisan itong isdang tulingan. Syempre, kukunan ko yan ng hasang at ang kanyang bituka para talaga malinis itong ating isda at hindi malangsa. Ito na nga mga bebshi, tapos itong karne na binili namin, tapos ko na nga din itong hinugasan. Sunod ko naman gagawin ay hiwaan muna itong isda. Side by side ay hiwaan mo itong isda mga bebshi, pagkatapos naman ay tanggalan mo ng buntot. Kung wala namang available na tulingan mga bebshi, pwede din naman ang lutuin nyo ay galunggong na isda. Pagkatapos ko natanggalan ng buntot yung isda mga bebshi, ito namang karne ng baboy ang hihiwain ko. Kayo na din ang bahala kung gaano kalaki ang gusto nyong hiwa dito sa karne. Sigurado talagang masarap ang recipe na to mga bebshi at madali lang talaga itong lutuin. Ginataang tulingan na may taba ng baboy mga bebshi, alam kong familiar kayo sa recipe na to. Sunod ko namang hiwain dito ay ang mga ricados na isasahog ko sa aking ginataang tulingan. Syempre meron tayo ditong bawang at sibuyas. Lalagyan din natin ito ng luya mga bebshi at dinamihan ko na nga din ito ng luya para talaga insaktong hindi malangsa itong ating ginataan. Sunod naman mga bebshi ay magpainit ng mantika sa kawali and then igisa natin itong bawang at sibuyas. Halu-haluin lang ito tapos isunod na nga din itong luya. Halu-haluin lang din yan mga bebshi, pagkatapos isunod na natin itong taba ng baboy. Igisa lang muna natin ito hanggang sa medyo lumabas na nga din ang kanyang mantika. Hayaan lang natin ito mga bebshi para insaktong mapito nga itong ating taba ng baboy para na nga din matanggal ang langsa nito mga bebshi. Timplahan lang din natin ito ng 2 tablespoon na patis at 2 tablespoon din na black pepper na powder. Halu-haluin lang ito mga bebshi hanggang sa manuot na nga itong patis dito sa ating taba ng baboy. Sunod naman, ilagyan natin ng 1/3 cup lang na toyo and then lagyan natin ito ng tubig para naman ay lumambot itong ating karne. Maglagay din ng half cup na sukang puti. Insaktong kumukulo na nga din ito mga bebshi at medyo malambot na nga din itong ating karne ng baboy. Sunod naman ay hahanguin natin ito. Set aside muna natin itong taba ng baboy mga bebshi at ang isusunod naman nating ilagay ay itong tulingan na isda. Ito nga din ang sabaw na pinaglutuan natin itong taba ng baboy mga bebshi at pakukuluan lamang natin itong isda. Habang pinakuluan natin itong isda mga bebshi ay naghiwa muna ako dito ng talong. Buti na lang talaga at itong talong na napili ko mga bebshi ay walang uod. Pagkatapos ng 2 minuto mga bebshi at ito na nga din ang ating isdang tulingan at kumukulo na nga din ito mga bebshi. Sunod ay ilagay na natin itong sili at kung gusto mo pang madaming sili mga bebshi ay dagdagan mo pa. Sunod ay ilagay itong Coco Mama na gata or nasa 3 cups itong gata mga bebshi. Sunod ay pakuluan lang natin ito ng mga 3 minuto hanggang sa medyo kumonti na nga din ang kanyang sabaw mga bebshi. Ilagay na din natin itong taba ng baboy. Ayan, so spread mo lang ng maayos. Grabe mga bebshi, tsura pa lang talaga ay nakakatakam na. Isunod na din natin itong talong mga bebshi. At hayaan lang natin itong kumulo mga bebshi hanggang sa maluto na nga din itong talong. Tinakpan lang namin ito ng daon ng saging mga bebshi at lulutuin pa natin ito ng mga 3 minuto or hanggang 4 na minuto. Nang sa gayon ay manuot talaga ang lasa at hanggang kumonti na nga din ang kanyang sabaw. Gawin nyo din ang recipe na to mga bebshi, siguradong taubang kanin nyo dito. At dahil medyo nagsiking na nga din ang kanyang sabaw mga bebshi ay hahanguin na natin ito. Grabe, perfect talaga. Amoy pa lang talaga mga bebshi ay ulam na. Maglalaway ka na lang talaga sa itsura pa lang.
Sobrang sarap mga bebshi. Kung nagustuhan mo naman ang recipe na to, well, comment down below lang kung taga saan kayo para naman malaman ko kung saan naabot itong video ko. Sana meron kayong nakuha idea. Kaya naman, that's all for today and see you to my next video. Bye!